Pahirapan pa rin ang ilang biyahe sa Cebu dahil sa mga sinirang pasilidad ng lindol tulad ng pantalan sa bayan ng Tabogon. Sarado rin ang isang tulay sa bayan ng Borbon. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Vicky, sa pag-iikot nga natin dito sa Northern Cebu, iba't ibang mukha pa ng pinsala ng lindol ang ating nakita gaya nga doon sa bayan ng Tabogon. Dito naman sa bayan ng Borbon, isang lola ang nasawi matapos ng magiba itong kanilang dalawang palapag na tahanan sa lakas ng lindol. Wasak na kalsada ang bumungad sa amin sa pagpunta sa Tabogon Port habang ang mismong pier nito kasamang nawasak at tuluyang bumaba ng maganapang malakas na lindol. Pa-high tide pa lang pero makikita nyo po may tubig na dito sa kanilang pantalan dito dahil nga po bumaba talaga yung kanilang port matapos nga yung napakalakas na lindol. At napapansin din natin may tubig na dito sa kanilang Coast Guard substation dahil nga po talagang pinapasok na ng tubig itong kanilang port na malaki ang ibinaba dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Ang mga taga Coast Guard nagtayo na kanina ng tent na pansamantala nilang magiging tanggapan. Yung sa Coast Guard District Central Visayas, sir, nag-coordinate dito, sir, kung pwede bang mag-dock yung barko na may dalang relief goods, pero negative, sir. Pati sa Sugod, sir, kasi area ko, sir, so Borbon tsaka Sugod. Cargo ships at mga bangka lang ang gumagamit ngayon ng pier, kaya walang biyaheng apektado. Ang boardwalk ng bayan lumundo sa bandang gitna at naputol sa dulong bahagi. Ang bayan ng Tabogon, katabi ng epicenter ng lindol na Bugos City. Sa tala ng pamahalaang panlalawigan, 5 ang nasawi sa Tabogon dahil sa lindol, 4 sa kanila nakatira sa Barangay Pio na nasa gilid ng bundok. Mas malaki pa sa mga sasakyan yung ilan sa mga batong bumagsak matapos nga ang lindol at makikita po natin dito yung bakas na dinaanan nitong bato matapos tumama dun sa bahay. Kabilang sa mga nasawi, ang anak, kapatid at lola ni Jo Marie. Nahugot pa raw ni Jo Marie sa guho ang anak at kapatid at nadala sa pagamutan. Pero nasawi kalaunan sa tindi ng mga tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang anak niyang naputulan ng mga paa. Nagtanong pa raw kung makakalakad pa ba siya, makapapasok pa sa eskwela at makikita pa ba ang kanyang mama. Sobrang sakit po, sir, eh. Sobra talaga po. Hindi ko po kaya po. Bro, kakayanin namin po kasi nangyari na po eh. Yung sakit, iiwan ko pa lahat po eh. Hindi mawala eh. Kahit saan na sila pa rin yung naanak ko eh. Sila nandyan sa isip ko eh. Kabilang sa mga napinsalang kalsada at tulay sa probinsya, ang Nipa Bridge na nagdurugtong sa Tabogon at Borbon. Ang karaniwang dinaraanan papunta at mula Cebu City. Sarado ito dahil malakas na raw ang uga. Sa Barangay Bili, sa bayan ng Borbon, nagiba ang 2 palapag na bahay na ito Martes ng gabi. Agad nasawi si Doray Urot. Miyerkules ng hapon na nakuha ang kanyang bangkay. Nakaligtas naman ang kanyang asawa na naisugod sa ospital. Ang bahay nila na dating nasa gilid ng kalsada, umusad pagilid. Sobrang sakit. Nagsige pa migtawag og rescue. Oo. Vicky, nung weekend ay umaabot nga ng 12 hours yung biyahe mula Cebu City patungo dito sa Northern Cebu. Kaya naman sa dami kasi yan nung mga nais na magdala ng mga relief goods. Kaya naman ang apila ng pamahalaang panlalawigan ay ipagkatiwala doon sa kanilang mga donation hub sa Kapitolyo at maging sa Danao Boardwalk yung kanilang mga relief goods para nga maibsan yung dami ng mga sasakyan na pumaparito sa Northern Cebu. Yan muna ang latest mula rito sa bayan ng Borbon. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.